Isang magandang hapon po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ganoon din po sa ating mga taga-subaybay mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At kaya ako po ito nasabi sapagkat kadalasan pag tayo po ay nagpo-Facebook Live, marami po sa mga lugar na ating nadalaw nitong mga nakaraang araw, linggo at buwan ay sumusubaybay na rin po sa ating Facebook Live. Kung kaya't binabati ko po kayong lahat. At sabi nga, hello Philippines, hello world. O, di ba? O, pang ganun na tayo ngayon, di ba? Sapagkat lumalawak po ang nanonood ng ating Facebook Live. So magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na po at medyo super delayed ang ating Facebook Live po ngayong araw sapagkat sunod-sunod po ang naging activities po natin. At yan po ay sa gitna ng napakaraming gawain natin dito sa pamahalang lungsod. At mamaya isa-isahin natin yung mga naging activities natin for today. Ganun pa man, magsimula na po tayo. Una po, no? Nais kong basahin ang mga shoutouts kung meron na. O sige, mamaya na. News muna tayo. Balita muna. Balita pagdating sa ating mga ginawa nitong mga nakarang araw. Una po, no, tayo ay pumirma ng isang sisterhood agreement kasama po ang bayan ng Esperanza sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan po ay sa ilalim po ng ating kasunduan kasama si Mayor Charles Plotenia, ang ating pong kaibigan. At nung tayo nga po ay dumalaw sa lalawigan ng Sultan Kudarat noong nakarang Nobyembre, si Mayor Plotenia po ang nag-ikot po sa atin at siya nag-asikaso sa atin. In fact, sila ang sumundo sa akin sa Jensan Airport at sinamahan po tayo patungo ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Kung kaya tayo lubos na nagpapasalamat sa kanya sapagkat nasikasa po talaga tayo nang siya po ay sumulubong sa atin sa ating pagdalaw sa Sultan Kudarat. At ako po inimbitahan pa niya mismo sa kanilang municipal hall, no? Ang kanilang munisipyo sa bayan ng Esperanza. So kasama po niya ang kanyang may bahay na si Annabel, ganoon din ang kanyang mga konsehal at mga barangay officials at department heads sapagkat tayo nga po pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid. So to Mayor Charles Plotenia and to your entire team, ang ating mga bagong kapatid, isang magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa ating samahan bilang magkapatid na alam ko ay lalalim pa sa mga darating na panahon. At tayo rin po ay pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid. Kasama po ang gobernador ng lalawigan ng Laguna. Walang iba kundi si Governor Sol Aragones na ating pong kapatid na rin po sa bisa ng ating sisterhood agreement signing na naganap po nung nakarang linggo. At tayo po ay pumunta mismo sa lalawigan ng Laguna upang isagawa nga ang pagpirma ng kasunduan. So tayo po ay pumirma sa kanilang provincial capital at matapos po ay nagpa-lunch po si Gov Sol sa atin, nakapagkwentuhan naman ng konti at binahagi sa atin ang kanyang mga proyekto at programa sa lalawigan ng Laguna na tayo po ay natuto sapagkat alam niyo sa ating pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa tuwing nakakausap po natin ng mga gobernador at mga mayors mula sa iba't ibang rehiyon ay madami po tayong natututunan mula sa kanila na pwede nating i-apply dito po sa lungsod ng San Juan. So, thank you very much, Gov Sol, for the very warm welcome. And of course, to all my dear Lagunenses, no? Mga mamamayan ng Laguna, maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap at sana naging masaya ko kayo sa aking pagkanta ng I'll Never Go at Rock Baby Rock. Di ba? Dito kasi sa San Juan, pag kinakanta ko yung dalawang kanta na yan, ay ramdam na ramdam ko po talaga yung bond between our people and myself. Pero alam niyo sa pagkanta ko nung I'll Never Go at Rock Baby Rock, dyan po sa Laguna, ramdam ko rin po ang ating bond, di ba? So maraming salamat, lalong-lalo na sa Souls Ladies, no? Ang mga kababaihan na taga-suporta ni Governor Sol Aragones, maraming salamat po sa inyo. Yan po, si Gov Sol, no? During the course of the program ay nakapagkantuhan ho kami ng matagal at lalo ko hong nakita ang kagandahan ng kanilang mga programa dito po sa lalawigan ng Laguna. And in fact, on Saturday, I will be in Laguna para po sa inyong Anilag Festival. So magkita-kita po tayo dyan sa Sabado sa inyo pong Anilag Festival. Tayo po inaimbitahan.
ni Governor Sol Aragones na makiisa sa inyo pong Anilag Festival. So, see you all there on Saturday. Magkakaroon po kami ng exhibition game ni na Councilor James Yap, Councilor Paul Artadi, at ganoon din ng PBA Moto Club. At ang makakalaban po natin ay ang mga mayors ng Laguna at ganoon din ang inyong mga players. No? So, kita-kita po tayo dyan. Kaya nga tayo nagpa-practice ng konti para pagdating ng laro natin, medyo makatakbo po tayo sapagkat alam niyo, no, hindi na ho talaga ako actively naglalaro ng basketball, but I would love to get back into shape again. Sabihin, gusto ko magpa-kondisyon upang mas makalaro ng basketball sapagkat bahagi rin po ng ating pag-alaga sa ating katawan ay kinakailangan ng karagdagang exercise at basketball will always be good for us. At alam niyo po yung healthy lifestyle yan, napakahalaga. Lalong-lalo na sa mga katulad ko na sobrang daming trabaho, no? At talagang kailangan ng outlet pagdating ho sa exercise, pangtanggal ng stress, and of course, to ensure a healthy lifestyle. Sapagkat ang basketball po, ang sports ay talagang nakakatulong upang maalagaan natin ang ating mga katawan. So magkita-kita po tayo dyan sa lalawigan ng Laguna, sa Laguna Sports Complex, sa Santa Cruz, Laguna, sa Sabado para po sa Anilag Festival. At alam ko ho, darating si Bamboo! Wow! Magkikita muli kami ni Bamboo. Mapapanood ko siya muli sapagkat minsan po natin siya naging bisita dito po sa San Juan. So I'm excited to see you again, Bamboo, and of course, Governor Sol Aragones, to all our provincial officials, and of course, city and municipal officials from the province of Laguna, and to our dear Lagunenses, magkita-kita po tayo sa Sabado. Next, tayo po ay pumunta rin po sa lungsod ng Candon, dito po sa lalawigan ng Ilocos Sur, kung saan nakasama natin si Mayor Eric Singson. Kasama rin po natin sa League of Cities of the Philippines. At tayo po ay pumirma rin ng kasunduan bilang magkapatid. Kasama nila at ng ating city officials, Vice Mayor Attorney Cristel Singson at mga konsyal po ng Candon City. At tayo po ay bumiyahe ng 6 na oras at 350 kilometers. Ako, sipin nyo, no? Napakahabang biyahe pero sulit na sulit po sapagkat meron tayong bagong kapatid at yan po ang Candon City. And of course, nakita rin natin ang kanilang napakagandang Candon City Arena, isang 8,000-seater arena na ginagamit nila ngayon for all their big sporting events gaya po ng naganap na PBA All-Star Weekend. At tayo po ay nakiisa ho dyan at naglaro pa sa Shooting Stars. Ang problema, walang pumasok sa mga tira ko. Sabagat hindi na nga ako nakakapaglaro masyado. Nako, live pa naman sa TV ang ating paglalaro ng Shooting Stars sa PBA All-Stars at walang pumasok. Sa practice, may mga pumasok sa warm-up pero nung actual laro na, nako, medyo kinakalawang ng konti. Pero sige, kaya nga kailangan mag-ensayo pa upang bumalik yung laro natin. Naging napakasayang experience po ang makiisa sa PBA All-Stars. No? Bagamat di ho tayo nakapag-PBA, masasabi ko naman tayo po ay nakapag-PBA All-Star Game, di ba? Sapagkat tayo nga po ay nakiisa sa ating Shooting Stars, bahagi ng ating PBA All-Star Game and All-Star Weekend dyan po sa Candon City. At again, maraming salamat po sa mga Candonians sa inyong napakainit na pagtanggap mula po sa ating pagsimba hanggat dito po sa pagpanood ng PBA. Ramdam na ramdam ko po ang inyong napakainit na pagtanggap. Talagang welcome na welcome po ang aking pakiramdam sa ating pag-visit po sa inyong lungsod. So yan, si Junmar Fajardo. Nako, kita niyo naman kung gaano kaliit ako katabi ni Junmar Fajardo. At mamaya ikukwento ko sa inyo, nako, baka makasama natin si Junmar Fajardo sa linggo sa ating Mayor's Cup opening. So mamaya pag-usapan natin yung Mayor's Cup sa Sabado. Next, tayo naman po ay pumunta rin po ng Negros Occidental para po muli sa mga LCP functions po natin. Alam niyo po, no? Bilang National President ng League of Cities of the Philippines ay tungkulin ko po na dalawin ang ating mga city mayors all over the Philippines sapagkat tayo po ang namumuno sa kanilang lahat. 149 cities po yan in total. Kung kaya't napakaraming lungsod po yan, kalat-kalat all over the country, Luzon, Visayas,
Mindanao, and of course dito po sa National Capital Region. So tuwing tayo po ay dumadalaw sa kanila, sinasabay na rin po natin ng sisterhood agreements para 2-in-1 na ho siya. Ang ating pagdalaw, basically it is a consultation para malaman ano ba ang kanilang mga pangangailangan, mga hinaing, at tayo po yung naglilingkod o nagsisilbi bilang tulay ng national government papunta sa ating mga city mayors, at ganoon din, tulay mula sa ating mga city mayors papunta po sa ating national government. At kaya madalas po tayo nasa Malacanang sapagkat ang aking tungkulin nga po ay siguraduhin na ang mga proyekto at programa ng pamahalang nasyonal ay umabot sa ating mga lungsod sa ating bansa. So yan po ang aking tungkulin, kung kaya't siguro napapansin po ninyo ay madalas po tayong bumabiyahe sa iba't ibang bahagi ng ating bansa upang dalawin ang ating mga kapwa city mayors. At itong nakaraan nga ho, tayo ay pumunta ng Negros Occidental at pumunta po sa Bacolod City, Talisay City at Silay City. Tayo po ay pumirma ng kasunduan bilang magkapatid kasama po si Governor Bong Lacson at ang lalawigan ng Negros Occidental. Pumirma rin po tayo with all city mayors and municipal mayors including Bacolod City. So yan, buong Negros Occidental po ay kapatid na ho natin pagdating sa mga local government units, at ito ay bagay na ating pinagpapasalamat. So sa lahat po ng mga Negrense, mga minamahal kong Ilonggo, maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap sa ating pong pag-ikot sa Bacolod City, headed by Mayor Greg Gasataya, sa ating pag-ikot sa Talisay City, headed by Mayor Weng Lazares, and sa ating pag-ikot sa Silay City, headed by Mayor Judith Gallego. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po to the National Executive Board members, to all my fellow LCP mayors, maraming salamat po na hindi lamang tayo pumirma ng kasunduan sa ating mga bagong kapatid, tayo rin po ay nagsagawa ng ating LCP o League of Cities of the Philippines National Executive Board meeting at Visayas Cluster Consultation, sapagkat ang ating pong pagpunta ron ay upang mapakinggan ang mga hinaing ng ating mayors from the Visayas. Meron po tayong iba't ibang mga cluster consultations at ang naging schedule po natin ay ang Visayas Cluster Consultation. Tandaan po ninyo, tayo na sa Metro Manila. Meron tayong access to be able to communicate easily with our national government. But when it comes to our fellow city mayors from other parts of the country, di ho ganun kadali sa kanila na basta-basta pumunta po rito sa Maynila upang makipag-ugnayan sa ating pamahalang nasyonal. Kung kaya't yan po ang nagiging tungkulin natin. Ang maging tulay, papunta ho sa mga kapwa city mayors natin all over the country. At mas magandang tayo pong dumalaw sa kanila upang makita natin mismo, maranasan at maintindihan ang kanilang mga pangangailangan, mga hinaing. At ito naman po ay mga bagay na pinapaabot natin sa ating pamahalang nasyonal. So yan po ang ating mga tungkulin bilang National President ng League of Cities of the Philippines. At yan po ay isang katungkulan, isang responsibilidad na ipinagkatiwala po sa atin ng ating mga kapwa city mayors from all over the country. So again, it is an honor to serve you, my dear city mayors, as your national president. So, ayan. So, napakarami ho nating mga tungkulin po talaga. Pero alam niyo, no? Ako ay nagpapasalamat sapagkat patuloy po tayong pinagkakatiwalaan ng ating mga kapwa city mayors, lalong-lalo na ng ating malapulang Ferdinand R. Marcos Jr. at ng ating pamahalang nasyonal. Tandaan niyo po, kasabay niyan, tayo rin po ang presidente ng Metro Manila Council. Ang 17 mayors po ng Metro Manila, pati po ang ating MMDA chairman. Yan po ang mubuo ng ating Metro Manila Council, kasama ang presidente po ng Vice Mayors League ng Metro Manila, ganoon din ang Philippine Councilors League ng Metro Manila. So yan po ang MMC at tayo rin po ang presidente po niyan. So yan, ang daming tungkulin po ni Mayor Francis Zamora. Of course, aside from those two big responsibilities, tayo po ang mayor ng lungsod ng San Juan. Kaya tatlong napakalaking responsibilidad po ang nasa ating mga balikat at pinagsusumikapan ko hong gampanan ng lahat ng ito ng maayos at tapat para po sa bawat pamilyang San Juanenyo at para po sa bawat pamilyang Pilipino na nasasakupan po ng mga lungsod sa ilalim ng LCP at MMC. Okay. Kanina pa ako
nagdadaldal non-stop. Medyo ano muna, yan, break lang muna. So yan po, no? So ito po ang naging activities natin. Nagkaroon tayo ng pag-welcome sa atin sa Bacolod City Hall. At pagkatapos po niyan, tayo po nakipagpulong sa Filipino-Chinese Business Chamber ng Bacolod City. So yan po, no? Na nakipagpulong po tayo sa kanila. At pagkatapos po, dumaan po tayo sa isang seminar ng mga barangay officials dito po sa Nature's Village Resort kung saan po tayo tumira. At tumuloy na nga ho sa provincial capital of Negros Occidental. And then after that ho, pumirma na tayo ng kasunduan. Kasama nga po ang lahat ng LGUs ng lalawigan ng Negros Occidental. At katapos po niyan, ay tayo po ay nagkaroon din ng isang dinner hosted by our dear Mayor Bading Escalante. So ano po, no, special mention kay Mayor Bading Escalante ng Cadiz City. Siya po ang pinuno ng ACE o yung Association of Chief Executives of Negros Occidental at siya po ay isa sa mga punong abala sa ating pagdalaw po sa Negros Occidental. So nagkaroon din po tayo ng konting press con with our local media from Negros Occidental kung saan nabahagi po natin ang kahalagahan ng mga ginagawa ho nating sisterhood agreements, ganoon din po ng LCP at MMC. So yan po. The next day naman, nagkaroon na tayo ng ating National Executive Board meeting at Visayas Cluster Consultation. At bago niyan, tayo po nakadalaw sa The Ruins dito po sa Talisay City, isang napakagandang lugar na tahanan po ni Don Mariano Lacson. So it's really part of the history of Negros Occidental. At pagkatapos yan, nakapag-lunch po tayo sa Bacolod Chicken House. Napakasarap po talaga. So pagkatapos yan ay tumuloy na po tayo sa ating LCP National Executive Board meeting at Visayas Cluster Consultation. And to end the weekend ay tayo nga po ay nagkaroon ng isang fellowship dinner with all our fellow city mayors. At yan, bumalik na po tayo ng San Juan pagkatapos and I'm now back here in our beloved city. So sige po, updates lang. Bukas po, no? Ay meron tayong isang napakahalagang kaganapan at yan nga po ang ating pamamahagi ng 5,000 pesos para po sa lahat ng mga tricycle drivers ng San Juan. At ganoon din po dito rin po sa mga tricycle drivers natin sa Metro Manila. So ito po ay bahagi ng pagtulong ng pamahalang nasyonal sa pamumuno ni ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So ulitin ko po, no? Tayo po ay mamamahagi bukas ng 5,000 pesos para po sa ating mga tricycle drivers ng lungsod ng San Juan. At ito po ay simula na rin ng pamamahagi sa iba't ibang mga LGU sa Metro Manila para din po sa kanilang mga tricycle drivers. At ito po ay bahagi ng pagtulong ng ating pamahalang nasyonal sa ilalim ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang pagtulong sa mga sektor na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis. At ang ating mga tricycle drivers po ang ating inuuna ho muna ngayon sapagkat meron tayong mga listahan ng kanilang mga pangalan sa ilalim po ng ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board. So, ang listings na ito ay vinalidate lang po nung mga nakaraang araw at nakita ho natin na ready to go na po tayo pagdating sa ating payout. So, tomorrow morning at 6 a.m., tayo po ang mauna pagdating sa ating payout sapagkat ang aga po ng ating schedule 6 a.m. At sa mga tricycle drivers po natin na nandito na po sa ating list, see you all at 5:15 a.m. So maaga ho tayo dumating upang pagdating po dito ni Secretary Rex Gatchalian ay kasado na po tayo at payout na po agad para kayo po ay makapasada na muli. So hindi ho natin sinabay-sabay ang lahat ng tricycle drivers ng San Juan para hindi naman po makompromiso yung mga biyahe at ayaw naman natin na matigil ang pag-ikot ng mga tricycles. So meron po silang schedules na inatas natin sa kanila upang hindi ho ito maka-apekto sa mga biyahe ng tricycle sa ating lungsod. So again, yung ating mga jeepney drivers, TNBS drivers, mga UV Express drivers, bus drivers, drivers of all our other public transport sectors
ay huwag ko kayo mag-alala sapagkat ang Pamahalang Nasyonal ay tutulong din po sa inyo. Kami po ay nakikipag-ugnayan na sa isa't isa sa DOTR, pati po sa LTFRB para po sa listahan ng inyong mga pangalan upang makapag-set din po tayo ng payout para sa inyo. So yan po ay bagay na inaayos na rin po namin. Ngunit unahin ng humuna yung mga tricycle drivers sapagkat meron na tayong existing listing po mula sa kanila. So kanina naman po, tayo po ay nagkaroon ng isang distribution ng ating mga CADAC IEC materials ng ating City Anti-Drug Abuse Council. At tandaan po natin, ako ay San Juanenyo, ayaw ko sa droga. Yan, isa buhay po natin yan sapagkat bilang mga San Juanenyo, dapat ayaw natin sa droga. Yan, nakasama po natin ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora, pati po ang mga konsel po natin sa pamamahagi ng hoodies, raincoats at rain boots para po sa ating mga junior and senior high school students from our public schools here in San Juan. At ito po, no, kaya tayo namamahagi ng mga kagamitan nito upang maalala natin parati na pag tayo ay San Juanenyo, ayaw natin sa droga. So yan po, no, nakakatuwa po ng ating kabataan nung kinakausap po sila, no, talagang pinapasok ko sa kanilang mga isipan na huwag tayo magpapalulong sa droga, huwag tayo magpapaloko sa mga pusher, no? Huwag na huwag tayong papasok sa drugs sapagkat makakasira po yan ng ating buhay. Sisirain niya ng ating pamilya, sisirain niya ng ating kinabukasan. So huwag na huwag po tayo magda-drugs, pumasok po tayo sa sports, pumasok po tayo sa mga activities na positive na makakatulong po sa ating mga buhay at hindi makakasira sa atin. So, siya nga pala, nais kong batiin ang ating Vice Mayor Angelo Kawili ng isang happy birthday! Happy birthday, Vice Mayor Angelo Kawili. We missed you today. I know you are with your family, so I hope to see you soon. And I would like to, of course, thank you for all your support sa ating makabagong San Juan administration. And of course, sa akin, no, bilang mayor, malaking bagay talaga na meron tayong Vice Mayor na napapagkatiwalaan at naasahan parati. At yan po si Vice Mayor Angelo Agkawili. Okay, sige po. So, pasadahan natin yung mga naging activities natin for today. Kanina po ay nagkaroon po tayo ng pagkilala sa ating mga athletes na lumahok po sa palarong panrehiyon representing the city of San Juan. So we acknowledged them earlier, yung mga winners po natin ng iba't ibang categories. So congratulations po sa inyo lahat. At see you all in Agusan del Sur sa palarong pambansa. So yung mga magka-qualify po for the palarong pambansa, magkita-kita po tayo doon. Next, tayo po ay naglunsad din ng ating Women's Month activities. Ito po ay month-long set of activities pero sa March 26 po ang bulk ng mga activities po natin. So we will announce separately the activities for then. Secretariat, don't forget, please make the art card for the activities for our Women's Month celebration. At pinangunahan din po natin ang panunumpa ng ating mga BNS o yung mga Barangay Nutrition Scholars. Sila po ang tumutulong sa atin upang siguraduhin na mayroong sapat na nutrisyon ang ating mga mamayan sa ating mga barangay, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. At binigyan din natin pagkilala ang ating mga Employees of the Month mula po sa San Juan City Hall at San Juan Medical Center at binati ho natin sila at naway kayo po ay maging inspirasyon sa inyong pang mga kasama, kawani dito po sa ating pamahalang lungsod ng San Juan. And of course, nag-perform din po ang ating Xavier School Dragon and Lion Dance team. No? So nagpapasalamat po tayo sa kanila. Dapat po nung kasagsagan ho yan ng ating Chinese New Year celebration, ngunit na-reschedule po yan for today. So we're very thankful to Xavier School for sending their Lion and Dragon Dance team here to San Juan. And just like last year po, no, talagang napakagaling ng kanilang performance. At ongoing din po ngayon ang ating Interbarangay Fire Olympics. Kanina nga ho, inisa-isa natin yung mga participants. Sila po ay nag-parade nung flag raising ceremony po natin. At ngayon po, ongoing kanilang competition. At tandaan po natin na dapat seryosohin natin ang ating Interbarangay Fire Olympics sapagkat buhay po ng tao ang nakasalalay dyan. So, good luck po sa inyo.
at naway ang inyong mga matututunan ay inyong ma-apply din kung sakali, huwag naman sana, kung sakali magkasunog sa ating mga barangay. And of course, bukas din po, no? After our payout for the fuel subsidy for our tricycle drivers, tayo po ay tutungo naman sa Barangay St. Joseph para po sa inyong Barangay Caravan. So sa inyong lahat po, mga minamahal ko mamamayan ng Barangay St. Joseph, ganun din po sa ating mga Sanjuanenyo mula sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Magkita-kita po tayo bukas sa Barangay St. Joseph. Open to all Sanjuanenyos po ito, lalong-lalo na sa mga barangay na malapit lamang sa St. Joseph, Barangay Sabirita, Barangay 11, Barangay Little Baguio, Barangay Corazon de Jesus. Kung kayo po ay mayroong pangangailangan sa ating mga iba't ibang departamento ng pamahalang lungsod, please join us tomorrow dito po sa ating Barangay Caravan. So, kanina nga po, no, sinamahan tayo ng aking Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora sa ating activities. Ganon din po bukas. So, kahapon nga po, no, nagsagawa po tayo ng kusina ni Rocco. Ito po ang kanyang birthday kusina treat sa Barangay West Crame. At almost 2,000 bowls po ang napamahagi ng aking anak na si Rocco. Yan po ay mula sa kanyang puso. Yan po ay konting ipon niya na sinishare po sa ating mga mamamayan dito po sa San Juan. Kaya Rocco, congratulations for a job well done. Ang bait-bait mo. Nagmana ka sa nanay mo at sa tatay mo, di ba? So keep up the good work, my dear son. Kahit ikaw ay nagtatapos ng kolehiyo ngayon, nagsusumikap kang tumulong sa ating lungsod at yan ay bagay na talagang pinagpapasalamat ko sapagkat kitang-kita ko ang laki ng inyong puso at alam ko marami kang matutulungan. So, good job, Rocco. Keep up the good work. I'm very, very proud of you. So, pagkatapos po ng ating naging kusina ni Rocco sa Purok 42 at Purok 41 ng West Crame, tayo po ay nagsagawa ng isang basketball caravan dito po sa Barangay West Crame. Ito ay bahagi ng ating pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod to promote sports, to promote basketball, to promote a healthy lifestyle. At syempre dapat umiwas tayo sa drugs at sa masasamang bisyo. So yan po, no? Nakalaro po natin ang mga mamamayan ng West Crame. Yan po ang ating caravan. So iikot po tayo sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod sa mga darating na linggo at buwan. At yan po, no? Kasama natin po ating mga barangay officials, mga mamamayan ng West Crame, pati po ang ating BFP. Naglaro po. So yan, si Colonel Sumedka, ang ating hepe ng BFP, kanina po, nagkaroon din sila ng isang cultural performance at sumayaw din po ang ating mga bumbero. Ganun din po ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod as part of our Fire Prevention Month and the Women's Month celebrations respectively. So yan po. And next, let's talk about Mayor's Cup. Sa Sunday na po yan, ang ating Mayor's Cup Basketball and Volleyball Tournament. Makita-kita po tayo sa ating parada at pag-ikot sa lungsod. At syempre sa ating opening ceremonies sa PhilOil. Yan, so makita-kita po tayo. Excited po ako na muli na naman tayo magkakaroon ng Mayor's Cup. Sadyang napakabilis po ng panahon. Mayor's Cup na naman. And of course, we're very, very excited to kick off our Mayor's Cup 2026. At alam ko po, napanood nyo sa balita na ang lungsod ng San Juan at ganoon din po ang iba't ibang mga LGU sa Metro Manila at soon, no, ang iba't ibang LGU sa ating bansa ay nagpapatupad na nga ho ng ating 4-day work week. So dito po sa San Juan, ang ating work from home ay tuwing Biyernes at makakaasa po kayo na bagamat work from home po ang ibang departamento, yung mga vital offices and departments po will remain open to ensure that our services will not be compromised. No? Ayaw natin makompromiso po ang serbisyo ng pamahalang lungsod o kaya't ang mga mahalagang departamento ay mananatiling bukas po para sa inyo. Kung meron po kayong anumang problema, paabot nyo lang po sa amin. So yan po ay bahagi ng ating pagtitipid sa kuryente at ganoon din sa gasolina sa gitna nga po ng krisis na ating nararanasan ngayon, dala po ng kaguluhan sa gitnang silangan. At lahat po ito ay concerted effort ng local governments, ng national government upang
mga tulong nga ho na magbawas ng konsumo sa kuryente, ganoon din po sa gasolina sapagkat napakataas po ng presyo ng gasolina ngayon at yung isang araw po na hindi lahat ng tanggapan ay bukas sa City Hall, nakaka-save na po tayo, nakakatipid pagdating sa kuryente dahil naka-off ang mga aircon at mga ilaw sa mga tanggapang ito. At ang ginagawa ko natin, kinakluster natin yung mga offices para ho hindi kalat-kalat yung mga office na bukas ang ilaw at ang aircon at nagsishare po sila sa mga aircon at ilaw na naka-on. So yan po ang ginagawa ko nating hakbang upang makatipid po. At yan, tayo po ay dumalo rin po sa naging General Assembly ng ating League of Municipalities of the Philippines. Meron po tayo halos 1,500 bayan sa ating bansa at nung isang araw nga ho, sila ay nagkaroon ng isang malaking pagpupulong kung saan tayo po ay naimbitahan ng ating kaibigan at LMP President Mayor Ino D ng bayan ng Etiague sa lungsod po ng Isabela. So yan po ang naging pagpupulong po natin. Nakasama po natin ang ating League of Provinces of the Philippines National President, si Governor Jun Tamayo po ng South Cotabato. Ganun din po si Liga ng mga Barangay National President, ang head po ng lahat ng barangay captains ng ating bansa, si Board Member Jessica D. So kami po ay magkakasama ng isang araw dito po sa ating LMP General Assembly. At of course, tayo po ay nagsagawa ng birthday celebration ng aking anak na si Rocco noong isang araw. He turned 21 last March 6 and we had a little celebration as a family. At yan po, nakasama rin natin ating mga councilor, si Vice Mayor Angelo, ating mga kapitan at SK sa konting celebration po for Rocco. Nag-birthday treat po siya nung isang araw dito po sa EB10 para po sa ating mga barangay captains, SK chairpersons at kay Vice Mayor Angelo at sa ating mga councilors. At kahapon naman po, ang kanyang naging birthday treat ay dito po sa Barangay West Crame. And of course, ng March 6, birthday niya mismo, ay nagkaroon ho kami ng family dinner with Rocco, of course, with Kerry, with Nicholas and Noah. And yeah, we miss our dear daughter Amanda dearly. And I hope to see you soon, Mans. At kahapon din po, naghatid po ng munting regalo si Rocco kay Kapitan Gina Conanan ng Barangay Isabelita sapagkat siya po ay nagdiwang ng kanyang 18th birthday. Isipin niyo yun, 18 pa lang si Kap Gina, di ba? So happy birthday Kap Gina at naway bigyan ka ng Panginoon ng malakas sa pangangatawan at mahabang buhay para patuloy kayong makapaglingkod sa Barangay Isabelita. Okay, sige po. So madami na ho tayo na pag-usapan. Let's talk about Noah. Nako, si Noah. Nakita niyo ba anong itsura ni Noah ngayon? Sobrang tangkad, sobrang payat, sobrang batak ng katawan. Ang pogi, no? Mana sa nanay at sa tatay. So yan po, si Noah ay mas matangkad na kay Kerry. And as I always tell him, hard work pays off. So sila po ay nanalo kahapon laban sa Ateneo. So ang Las Sardinas po ay nanalo laban sa Ateneo at sila po ay maglalaro sa championship ng Prada Basketball Tournament. Yan po ay kalaban nila ang Don Bosco Mandaluyong. So waiting na lang po tayo sa schedule ng laro. Pero share ko lang po sa inyo, nung bata po ko, may Prada na. Merong Paya, merong MMBL, merong Passerelle. Ito po yung mga liga nung ako po ay naglalaro pa sa Las Sardinas. And imagine, ngayon na ako ay 48 years old na. Si Noah naman ang naglalaro sa mga ligang ito. So nakakatuwa po na yung mga naranasan ko nung ako'y bata, yun naman ang naranasan ngayon ni Noah. So tingnan niyo yung jersey number niya, number 16. Yan ang aking jersey nung ako po ay bahagi pa ng De La Salle Green Archers. At si Rocco, yan din po ang kanyang naging jersey sa De La Salle Green Archers nung siya po ay naglaro. So congratulations Noah, keep up the good work. And of course, Mom and I will cheer for you as you go up against Don Bosco for the Prada Championship. So galingan ninyo, we will be there to support you. Okay, so ating Iloilo vlog po ay uploaded na at sana panoorin po ninyo ito. At ito naman po ay pag-share natin naging experience sa Iloilo City, sa Iloilo Province. So please watch it sa ating Facebook, Instagram, TikTok, pati po sa ating YouTube. At
Yan po, napanoorin niyo po ang iba't ibang mga contents po natin, ang ating pagdalaw sa Laguna, ang ating height reveal with Councilor James Yap and Councilor Paul. And lastly, sa mga minamahal kong Cebuano, magkita po tayo sa mga darating na araw. Tayo po ay dadalaw. Ako, take 2. Lastly, sa mga minamahal ko pong Cebuano, magkita-kita po tayo sa mga darating na araw sa ating pagdalaw po sa Cebu sapagkat tayo po ay makikipagpulong sa ating mga city mayors dyan po sa Cebu. Of course, dadalawin din po natin si Governor Pambare Cuatro at tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating mga city mayors from Cebu to ensure that our national government projects and programs are implemented in Cebu. At again, yung ating local government support fund, yung ating pong bigas para sa ating mga mamamayan na bahagi po ng local government support fund. At ganoon din po ang ating DepEd National Classroom Building Program. At pati na rin po ang ating financial assistance na 5,000 piso para po sa ating mga tricycle drivers at membro ng ating transport sector. So kita-kita po tayo dyan. Itong Miyerkules, tayo po ay dadalo po sa inyo. At ganoon din po, tayo po ipipirma ng mga sister agreements with the local government units of Cebu Province. So see you all there on Wednesday. At again, pag-usapan po natin ang mga paraan upang makatulong po ang pamahalang nasyonal sa inyo po at sa inyong lalawigan. So sige po, yan. Shout out Noah Kalaunan, Kagawad Noah. Ako, ngayon ko lang nalaman, talagang grabe pala, kagaling maglaro si Kagawad Noah. Yeah. 2 beses na kami ng basketball caravan. Yes, Kagawad, maraming salamat po sa Rocco Zamora sa unlimited merienda na binigay niyo po dito sa Purok 41 at Purok 42 ng Barangay West Crame. Yes, mahigit 2,000 bowls po ng arroz caldo ang pinamahagi po ni Rocco kahapon. At yan po ay galing sa kanyang puso. No? So, good job, Rocco. Yan. Sige po. Any more shoutouts? Melanie Vesagas. Wow, Mayor Francis Zamora, sana all kadto ka mo sa amon lugar tani sa Lebak, Sultan Kudarat. Kadto ka mo, Mayor Francis Zamora. Yes, tayo po nakapunta sa Sultan Kudarat noong Nobyembre at isang karangalan po na madalaw ang inyong lalawigan at napakaganda po talaga ng Sultan Kudarat. Nakita ko yan personally and I hope to visit soon. Again, no, lalong-lalo na sa inyong susunod na Kalimutan Festival sa Nobyembre. Sa ating pong kaibigan, Governor Pax Ali, mga dadato, see you soon, Gob. Okay, meron pa ho ba? Annalyn Castro, maayong hapon po, Mayor Francis. Salamat sa pagkato sa Bacolod, Negros Occidental. Mag-ingat po kayo palagi. Mahal po namin kayo. From volunteers. Yes, alam nyo, medyo natututo na ako magsalita ng Ilonggo. Na? Maayong hapon sa inyong tanan, mga palangga kong San Juaneños. Damo gid guwapo at guwapa dito sa San Juan. O, di ba? Pwede na ba? Pwede na ba? O yan, sige. Yan mo yan ha, i-cut mo yan ha, post mo ha, di ba? Medyo Ilonggo 101, yan, naturuan tayo ni Consel James Yap. At alam nyo, no, tayo dumadalo sa iba't ibang bahagi natin bansa. No? Magandang natututo rin tayo ng konting mga salita mula po sa mga lugar, mga lungsod, mga lalawigan, mga rehiyon na ating nadadalaw. So, yan po. Sige. Yan. Sige. Alright, next, MBRC, mayong hapon sa atong butan ug kugihan nga Mayor Francis Zamora. Yes, maayong hapon din po sa inyo. Magandang hapon sa ating mabait at pasipag na Mayor Francis Zamora. Yun, may translation. So, maraming salamat po. At natututo po ako ng iba't ibang mga language sa ating pagdalaw po sa ating bansang Pilipinas. Okay? Sige po. Ayan na. Julie Obong, maraming salamat Super Mayor Francis Zamora sa libreng uniform ng San Juan City Integrated School. Hindi na po kami bibili ng uniform sa graduation. Yes! Sa ilalim ng ating makabagong San Juan administration, hindi na kayo gagastos para po sa mga uniforms, para po sa
customized rubber shoes, para sa mga tablets, para sa internet, at soon, no, para po sa ating PE uniforms din. So kaninang umaga, pinag-usapan na ho namin, no, na for the next school year, we will be providing all our K-12 students with customized rubber shoes. Of course, napamahagi na nga ho yung mga uniforms ng nakaraang linggo. So ihabol ho natin ngayon yung PE uniforms po ninyo. At ganoon din sa mga papasok na kinder students, no? Kayo ay magkakaroon din po ng lahat ng iyan. So, yan. And of course, gaya ng nabanggit ko, mga bagong tablets for all our K-12 students. Yan. Ganito tayo sa makabagong San Juan. Ang tanong ko, dati ba may ganyan? Nako, kayo po makakasagot po niyan. Di ba? So, again, I will see you all very soon. At ang ating pong graduation ng daycare ay sa March 23 at ang graduation naman po ng ating grade 6, 10, and 12 students ay sa March 25. So, excited po kung makita po muli kayo, lalong-lalo na syempre yung mga magsisipagtapos. Okay, so as we end today, I would like to thank everyone for watching. Meron akong gustong sabihin, iniisip ko lang ng mabuti. So, ito na, sasabihin ko. Malakat na ko, puli na sa balay. O, diba? Ang galing, galing. So, maraming salamat po sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na kwentuhan. Mabuhay po ang bawat pamilyang San Juanenyo at mabuhay po ang bawat pamilyang Pilipino.